Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa mga eksperto, isang klase ng pagtataksil sa Pangulo bilang Commander-in-Chief ang sinasabing Gentleman's Agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang China na may kaugnayan pa rin sa Ayungin Shoal. Yung mga tao nyo, ibibiwis ang buhay nila, papabayaan nyo na yung comfort nila at welfare nila sa isang nabubulok na Second World War landing ship tank. If a frozen situation actually favors China, then it's really tantamount to treachery or betrayal. Ito din ang paniniwala ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kung nagkaroon nga ng gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi ng Arbitral Tribunal, yan ang Shoal, low tide yan. That's part of the EEZ of the Philippines. Ang Pilipinas ang pwede magtayo ng struktura dyan. Then wala na tayo kasi papasukan ng China. Kung mangyayari man ito, isa na namang feature sa South China Sea ang mawawala na naman sa Pilipinas tulad na lamang ng nangyari sa Mischief Reef. Ang Mischief Reef o Panganiban Reef ay ang pinakamalaking islang inangkin ng China sa pamamagitan ng pagtatayo dito ng kanilang mga estruktura at gusali sa layong 130 nautical miles mula sa Palawan. Ito ang pinakamalapit sa mainland ng Pilipinas at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Una itong inokupan ng China noong taong 1995 na noong una, sinabi lamang nila na gagawa lamang sila ng mga kubong maaaring silungan ng mga Chino na pumapalaot sa lugar para mangisda kung sakaling sumama ang panahon. Pero sa ngayon, isa na ito sa mga pinakaarmadong isla ng China sa West Philippine Sea. May 3 kilometrong runway ito, control tower sa gitna, mga radar dome, matataas na gusali at may sports fields pa. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, ang mga gusaling ito ay mga hangar kung saan kakasya ang 24 na mga combat aircraft. Meron din ditong taguan ng mga surface-to-air missiles. May 4 na anti-aircraft na armas din sa magkabilang dulo ng isla. Sa pinakahuling lipad sa Mischief Reef, may 2 barkong nakadaong sa loob ng bahura, mga Hubei Type 22 guided missile fast attack craft na may kargang tig 2 missiles. May 3 pang missile boat na nasa gitna naman ng bahura. Nakunan din ng AFP Western Command ang mga missile boat na ito noong mga nakaraang taon at hindi umano ito ang unang beses na nakita ang mga naturang barko sa lugar. Ayon kasi sa kasunduan, pagkain at tubig lamang ang maaaring hatid ng ating mga tauhan para sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Anumang klase ng bagay na hindi kabilang sa pagkain at tubig ay maaaring tinututulan ng China na dalhin sa kinakalawang na barko. Kung ano umano ang napag-usapan ay ito lamang ang dapat na gawin ng Pilipinas. Subalit dahil sa nakikitaan ng China ngayon ng ating mga resupply boat na may kargang mga construction materials, hindi nila ito matanggap at sinasabing hindi marunong sumunod ang Pilipinas sa kanilang naging kasunduan. Kaya naman dahil dito, bilang ganti ng China, sa tuwing ang ating mga kasundaluhan ay magdadala ng supply sa ating mga tauhan na nagkukuta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ginagawa nila ang lahat upang hindi lamang magtagumpay ang ating mga resupply team. Nariyan ang binomba tayo ng tubig, ginitgit ng malala at hinarang ng kanilang mga naglalakihang mga barko mula sa Chinese Coast Guard. Kaya sa tuwing tayo ay magkahatid ng supply sa Ayungin Shoal ay delubyo ang nararanasan ng ating mga tauhan. Maling-mali umano ang ginagawa ng Pilipinas na naghahatid ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre dahil labag umano ito sa kasunduan na nangyari sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangunahing layunin ng Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika at ito ay ang paigtingin ng seguridad at paunlarin ng ekonomiya ng 3 bansa. At ang pagbabago na ito ay magpapabago sa ihip ng hangin hindi na lamang sa 3 bansa kundi sa buong mundo.
It's only out of convenience or because there is a new situation. Security and defense, of course, is there, but that is not the main. Point of the trilateral agreement. If you've read the joint vision statement, talaga naman very well defined na even the sectors, the areas that we have prioritized are stated very clearly. Subalit tinututulan ng China ang kampihan ng tatlong bansa at tila iniitsapwera umano ang ibang mga bansa sa rehiyon. Ayon sa China, hindi dapat umano pagtulungang awayin at siraan ang ibang mga bansa tulad ng China sa mata ng mundo. Subalit sa kabila naman ng mga patutsada na ito ng China na may kaugnayan sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, tiwala pa rin si Pangulong Marcos na hindi maapektuhan ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan ng dalawang mga bansa. I don't see how the two are connected. China will continue whatever investments they choose to make. This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other. Hindi din nakapagpigil si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinwestiyon niya ang paghingi ng tulong ng Pilipinas sa bansang Estados Unidos at tinawag pa ang Pangulo na isang crybaby o batang palaiyak at sumbongero, subalit binaliwala lamang ito ng Pangulo. Sa halip ay dapat umanong sagutin ni Duterte ang katanungan sa umano'y lihim na kasunduan ng Pilipinas at China noong panahon ng kanyang administrasyon na tila natali ang kamay ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Sa kabila ng kanilang mga pahayag na ito ay nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi niya kaaway ang dating Pangulo. We need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. I would disagree with that idea that you enter into a secret agreement. You know, you have any agreement with another sovereign state should really be known by the people. That way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Narito pa ang ilan sa mga mahalagang napag-usapan sa trilateral meeting ng Amerika, Japan at Pilipinas. Malaking pakinabang sa mga Pinoy ang resulta ng makasaysayang trilateral meeting ni US President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na kasamang nagtungo ni Pangulong Marcos sa Washington DC sa Estados Unidos. Ayon kay Romualdez, mahalaga na naging solido ang pagsuporta ng Estados Unidos at Japan sa Pilipinas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sa joint vision statement ni Biden, Kishida at Marcos, kinondenan ng tatlong lider ang mga ginagawang pangaharas ng China sa mga Pilipino sa WPS, gayon din ang militarization ng mga reclaimed features sa lugar. Sinabi ni Biden na anumang pag-atake sa eroplano, sasakyang pangdagat ng Pilipinas o militar ay magre-resulta sa paggamit ng Mutual Defense Treaty kung saan sasaklolohan ng Amerika ang Pilipinas. Iginiit ng tatlong lider na dapat kilalanin ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal na nagsasabi na ang WPS ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Speaker Romualdez, makakatulong din ang trilateral meeting upang mapabilis ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Napag-usapan din sa trilateral meeting ang pagtulong ng Amerika at Japan sa Pilipinas upang lumakas ang microchip industry nito. Sinabi ng tatlong leader sa joint vision statement na suportado nila ang Semiconductor Workforce Development Initiative. Sa ilalim ng inisyatiba, magpapadala ang Pilipinas ng mga estudyante para magkaroon ng world-class training sa mga pangunahing universidad sa Amerika at Japan. Ito ay magagamit upang mapalakas ang semiconductor supply chain ng Pilipinas.
Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos ay inaasahan na 128,000 semiconductor engineers at technicians ang malilikha sa ilalim ng programa hanggang taong 2028. Ang Amerika at Japan ay maglalagak din ng hindi bababa sa $8 billion para sa Open Radio Access Network field trials sa Asia Open Run Academy na nakabase sa Maynila. Ang Open Radio Access Network ay isang non-proprietary version ng Radio Access Network System para magkaroon ng interoperation ng mga cellular network equipment na magkakaibang kumpanya. Layunin ng inisyatiba na matiyak na maaasahan, ligtas at mapagkakatiwalaan ang information communications technology ecosystem sa Pilipinas. Target ng Pilipinas na maumpisahan ng Open RAN sa ilalim ng National Broadband Program at libreng Wi-Fi project. Nakuha rin ni Pangulong Marcos ang suporta ng Amerika at Japan sa isang railway project na maugnay sa Subic, Clark at Batangas.